By the way, ang goal lamang po natin dito sa Life Connect, kaya po Life Connect, ibig sabihin po ng life ay living in Father's environment. Yan po ang original design ng Panginoon po sa atin. Na tayo po ay doon dapat nailagay. I mean, doon yung original design ng Panginoon po sa atin. Yung sa environment ng Ama. Yung relasyon na meron tayo sa Ama na nasa langit. Yung kaharian ng Diyos na meron po sa atin. Di ba? Adan, Eva, at ang Diyos. So, wala pa pong mga religion during those time. No? So, ang original pala na design ng Panginoon sa atin ay hindi pala mailagay sa mga religion. Dami po niya sa panahon natin ngayon. Kapag iniisa-isa niyo po yan, malilito po tayo dyan kasi lahat po yan magsasabi na tama sila. Amen po mga kapatid? Lahat yan sasabihin nila na kapag umating kayo ng religion namin, maliligtas kayo. Lahat yan. Pag kayo umating ng religion namin, dahil nandito yung tamang katuruan, ito yung tamang religion. Lahat po yan. Amen? Dito kayo aatin sa amin dahil maliligtas kayo dahil sa mga mabubuti nyong ginagawa. Grabe, di ba? Parang, it sounds right, no? Para bang, uy, dito ako kasi mukhang tama eh, di ba? Pero, kung babasahin po natin ang Biblia, in the very beginning, the Genesis, no? Wala pang religion during those time. So kung walang religion na i-design ang Diyos sa atin in the very beginning, na kung saan doon po tayo nawala, kaya nga po life, living in Father's environment, we have that environment sa Ama, nung hindi pa nagkakasala yung tao, we have the relationship with God, we have the kingdom of God, we have yung peace and joy, at nung nagkamali po yung tao, doon po tayo nawala. Amen? So, nawala po tayo doon sa original na design ng Panginoon, which is the kingdom of God. Amen? So, kung meron pong ibinabalik sa atin, walang iba kundi yung kaharian ng Panginoon. That's why we have Life Connect. So, ibig sabihin, yung living in Father's environment, ire-reconnect tayo muli doon. Ni-reconnect tayo doon ni Jesus Christ. Amen? Walang iba pong magre-reconnect sa inyo doon, kundi si Jesus Christ lang. Amen? At sa panahon natin yun, napakahalaga po talaga ng connection. Amen po ba? Comment nyo po dyan. Amen? Kasi po, wifi pa nga lang na, kung walang wifi connection ngayon sa bahay ninyo, malamang hindi nyo ako napapanood. At kung walang wifi connection dito ngayon, malamang hindi ako makakapag-live streaming po ngayon sa inyo. No? Kaya napakahalaga na ngayon na connection. Wi-Fi pa lang yan. Pag nawalan ka ng connection sa tubig, di ba parang ang hirap magluto? Paano ka magluluto ng cup noodles niyan? Paano ka magluluto ng mga sinigang na medyo malapot-lapot, na medyo pakukuluan mo? Paano ka magluluto kung wala kang tubig? Di ba ang hirap? Tubig pa lang yan. Hello? May kausap po ba ako? Meron. Yan, nandyan sa inyo, kung nasaan man po kayo naroroon ngayon. Amen? Grabe po ang connection. Kaya, mahalaga na tayo po ay merong connection sa Ama na nasa langit. Amen? At ang tangi para magkaroon tayo ng connection dyan ay through Jesus Christ. Kaya po, yan po ang goal natin sa Life Connect. Amen? Life Connect. Alright? At dahil nga po, ang buwan, pansinin nyo, di ba, parang sinasabi na, ang bilis naman ng, ang tagal ng January, pero ang bilis ng February. Right? At dahil February 22 po ngayon, wow, live na live, ha? Pati date po, di ba? February 22, 7:22 p.m. Uy, 22 rin, ha? Wow, 2024, live na live, dito sa CLGF Event Center, no? February tayo ngayon, ito yung tinatawag nilang Love Month, siyempre, February, no? Na marami sa atin hindi na inabutan ng Valentine's dahil
nawala na yung mga partner nila, no? 'Di ba? Pero dahil nga yung February, we're gonna talk about, syempre naman, love. Napakahalaga po niyan. Kaya yan po yung title ng ating pag-uusapan. Parang kanta to eh. Tingnan niyo po ang title natin ha. Our title, comedial, Love Will Keep Us Alive. Wow, parang kanta lang ah. Right? Love will keep us alive. So once again, we're gonna pray right now. So Father in heaven, thank you for this night. Alam po namin na even though this is online, live streaming, hindi po namin malilimitahan yung kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa, saan man naroroon, yung mga nanonood po ngayon, nakikinig po ngayon, naway sangkapan mo ng iyong kapangyarihan, ang mga salita na manggagaling sa aking mga bibig. Ito po ay iyong salita, Lord God. Ako po ay gamitin mo lamang instrumento upang marami po ang makapakinig ng malinawan at mabless sa mga oras na ito, Lord God, na magbabago sa kaisipan at puso ng bawat isa. Salamat po sa gabing ito, Ama. Kumilos ka in a very special way, Lord God. Ikaw po ang tanging naming inaasahan sa aming mga buhay. It's not by might, nor by power, but by your Spirit, God. Lord, may your Spirit be upon us sa buhay ng bawat isa sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Comment nyo po dyan, amen. Amen? So, love will keep us alive. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Life Connect, no, lagi niyo po siguro itong naririnig that ang isa sa pinakamahalagang dapat meron po tayo sa buhay natin, hindi lang bilang Kristiyano, or sabihin na natin, sabihin na natin na dapat bilang Kristiyano ay ang pag-ibig. Amen? Yes, kailangan natin ng faith. Kailangan yan. Kailangan mo manampalataya kay Jesus Christ dahil yun ang kailangan natin para tayo ay maligtas. Kailangan natin ng faith. Kailangan natin ng hope. Kailangan po natin yan. Yung mga buhay na talagang medyo sira na, kailangan ng hope dyan. Kailangan natin ng hope sa mga problema na hindi natin kaya. Kailangan natin ng hope dyan. But higit sa lahat, sabi po ng Bible, faith, hope, and love. But the greatest is love. Amen? Yes, pwede kang may faith. Okay yan. Sabi ng Bible, pwede kang may pananampalataya na kayang maghati ng mga bundok. Pwede. Pwedeng may hope ka. Pero kung wala yung love, mahirap. Amen? Kaya nga, love will keep us alive. Tanggalin mo ang love sa relationship, mamamatay yan. Manlalamig yan. Hello? Narinig niyo po ba ako dyan? Malinaw po ba ang ating audio ngayon? Dahil crucial po yung salitang love. Napakahalaga po niyan. Amen? Ibig sabihin niyan, para po yung gasolina sa sasakyan. Kahit naka-expander ka pa, kahit naka-BMW ka pa, kahit naka ano pa ako, ang gusto kong sasakyan ngayon, yung mga race, Toyota race, kahit nakaganyan pa ako na maganda kulay, maganda features, kahit naka-Geely pa, mga grabing electronics na yan, mga talaga naman technology na yan, pero kung walang gas, hindi tatakbo yan. Amen? Kung walang gas, parang baliwala yung mga technology na yan. Hindi mo magagamit yan. Hello? Oh, parang rice cooker, electric stove, pag walang kuryente, hindi magagamit yan. Hindi buhay yan. Patay. Amen? Same thing with our life. Mapa-spiritual man yan, mapa-emotional man yan, pag wala yung love,
mahihirapan po tayo. Especially in our spiritual life. Sa relationship, ang magpapatakbo dyan, kayo bilang mag-asawa or magjowa, no? Hindi pera. Dahil kapag nagkaubusan, paano na? Oh. Hindi rin po itsura ang magpapatakbo yan. Uy, ang ganda mo naman, ang sexy mo naman. Paano kapag hindi na maganda yan? Paano kapag tumanda na yan at kulubot-kulubot na mukha? Paano na? So, hindi yan yung basihan para tumakbo o mabuhay ang relationship. Walang iba kundi yung love. Because love will keep us alive. Amen? O basahin na natin. Dami ko ng intro po sa inyo, ha? Okay, eto, basahin natin. Basahin natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 1 verse 19 to 23. Sabi, ang ganda po nito, no? Ang kausap po dito, mga believers tulad natin. Alright? Sabi diyan, you were rescued by the precious blood of Christ. Alright? Oh, ni-rescued tayo through Jesus Christ. Ito malupit. Biruin mo, tayo yung marumi, tayo yung makasalanan, dahil tinubos tayo ng dugo ni Jesus Christ. Tignan nyo, that spotless and innocent love. Diyan pa lang, maaantig ka na sa pag-ibig ng Panginoon eh. Wala naman siyang kasalanan, tayo yung may kasalanan, at inako niya yung kasalanan natin. Kumbaga, para bang siya na yung naging makasalanan, tayo ay para mawalang sala. Siya na yung nagpakumbaba. He died on the cross. Sabi pa nga ng Bible, ay yung kumbaga, tayo dapat yung sinumpa, wala dyan, pero siya na yung isinumpa para mawala yung curse sa atin. Wow, grabe. Verse 20, ito pa. Ito malupit. Ay nako, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, pag binabasa po talaga natin itong Bible medyo talaga namang ewan ko na lang kung hindi ka gaganahan Kaya sabihin mo dyan, comment mo dyan, basa-basa rin. Bilhin mo ito, verse 20. Christ was chosen even before the world was created. But because of you, He did not come until these days. Verse 21. And when He did come, it was to lead you to have faith in God, who raised Him from the dead and honored Him in a glorious way. So, ibig sabihin, kaya yan yung faith Mananampalataya ka doon sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya nga, faith, the confidence mo sa Panginoon. Ito malupit. This is why you have to put your faith and hope, faith and hope, kanino daw po? In God. So, ibig sabihin, hindi ka mananampalataya sa presidente. Kahit sinong presidenteng tumayo dyan sa atin, ang dami ng pinagtatalunan yan, ito dapat ang presidente, ito dapat, ito hindi Kahit sino nakatayo dyan, hindi ka dyan mananampalataya. Dahil yung mga yan, broken people yung mga yan. Nagkakamali yan, hindi perfect yung mga yan. Ilang presidente na dumaan sa atin, lubog pa rin tayo sa utang. Kaya ang future mo hindi nakabatay or hindi nakasalalay kung sino ang presidente. Nakasalalay kung sino ang Panginoon na meron ka. Kaya sinasabi dyan, put your faith and hope in God. But wait, there's more. Verse 22. Ito na. Ito na, mga kapatid. You obeyed the truth
and your souls were made pure now. Ito na. Now. Ano yung now? Ngayon. Sa dami ng explanation niya, dahil may faith kayo sa Panginoon, may hope kayo sa Panginoon, alam niyo yung ginawa ng Panginoon, para sa inyo yon ngayon. Now, you sincerely love each other. Yes, okay. But love does not end at the start. Hindi siya one-time, big-time decision lang. Na yung love mo sa simula lang. Ay, mamahalin kita ngayon. Pero pag tumagal na, pag nagsawa na ako sa'yo, baka iba na yung mahalin ko. Hindi pwedeng ganun. Ay, ang bait mo naman. I love you with the love of the Lord, ha? Pag di ka na mabait, di na kita Hindi pwedeng ganun. Hello? Hindi pwede yung love natin may expiration. Hindi rin pwede yung love natin merong condition. Hello, mga kapatid. Because sabi ng Bible, but you must keep on loving. Bible po nagsabi niyan. But you must keep on loving with all your heart. Hindi sinabing you must start loving at first lang. Sinabi diyan, but you must keep on loving. Magpapatuloy. Kaya sinabi nung Revelation marami ang iniwan ang kanilang pag-ibig. Kaya sinabi doon, yung first love nawala. Hello? And sabi diyan, do this because God has given you new birth by His message that lives on forever. Grabe. Pwede nyo bang i-comment dyan? You must keep on loving. Yan ang sabi ng Bible. Sa panahon natin ngayon, para bang ang pag-ibig instant na lang? Instant mo nakuha, instant din mawawala. Napakababaw na definition ng pag-ibig. Yung pag-ibig na kung sino-sino na lang, napakababa na definition ng pag-ibig. Yung love na tinutukoy po dito, hindi lang to love sa simula, hindi lang to love sa gitna, kundi love hanggang matapos. Keep on loving. Pero nyo, marami ng mga kasal na mismo, naghihiwalay pa rin. Ano-ano mga dahilan ng kanilang problema? May napagtalunan lang hindi maganda, misunderstanding. Even the smallest things, pwedeng dahilan ng pagkakahiwalay. Anong nangyari sa pag-ibig? Nangako sa isa't isa yon. Amen? Prenup na nga lang. I mean, wala. Alright? Imagine that, 11 years na magkasama, maghihiwalay pa rin. Nawala yung love May love, pero hindi yung love na nagagaling sa Panginoon. Sa church, ganun din Kaya minsan, para bang nagiging religious. Hindi maramdaman yung love. Konting pagkakamali mo yan, uhusgahan ka na. Ikukundina ka na.
Religious eh. Nawawala yung love. Amen? Eh sabi, you must keep on loving with all your heart. So tingnan na natin ha. Ano tong mga love na ito? Para mas lumawak na, ay, ito pala yung love. Na, ay, ito na pala yung love. Dapat meron ako nito. O ito ginagawa ko dapat. Amen? Number 1, love is sacrificial. Ang love pala, para bang meron kang i-offer. Meron kang isa-sacrifice. Tulad ng ginawa ng Diyos sa ating lahat. Alam ko, familiar kayo dyan. For God so loved the world, but it doesn't end there. Hindi natatapos doon. Oy, mahal ko kayong lahat dyan sa lupa. O ikaw, mahal kita. Mga Life Connect dyan, I love you all. With all my heart, no? Mahal ko kayo. Hindi pwedeng sa salita lang. Amen? Hindi natatapos sa for God so loved the world. Dahil ang kasunod, hindi naman tuldok. Ano ba yan? Kuwit yan eh. May kasunod pa. For God so loved the world. Ito yung kasunod. Dahil sa pag-ibig niya sa mundo, ito yung sinacrifice niya. That He gave His only Son. Kaya kapag may pag-ibig, may pagsasacrifice. Tulad ng mga tatay o nanay. Yang mga yan, nakakapagod-pagod na kakatrabaho, na minsan para bang hindi na nila iniisip yung kalusugan nila para lang sa kanilang mga anak, kanilang pamilya. Grabe yung pag-ibig. Amen? Lalong-lalo na yung mga OFW na naririnig ko o napapanood ko, no? Yung mga OFW na akala ng karamihan, porque OFW maraming pera, maganda buhay. Yung iba, hindi lang pinapahalata, hindi naman talaga nakakakain ng maayos na yan. Bakit? Kakapadala ng pera sa Pilipinas. Willing silang isacrifice yung kapakanan nila para sa minamahal nila. Yan ang love. Because love is sacrificial. Meron kang isa-sacrifice. Amen? Tulad ng ginawa ng Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Grabe pag-ibig yan. And that will lead us to our second point. Because love is sacrificial, meron kang isa-sacrifice, may ibibigay ka, because number 2, love is selfless. Amen? Hindi siya selfish. It's selfless. That is love. Amen? Dapat ang love, walang personal agenda. Oh. Ang love, hindi mo muna iisipin yung sarili mo, iisipin mo yung ibang tao. Dahil ganun tayo minahal ng Panginoon. It was a selfless love that put Jesus on the cross. Tingnan nyo, sabi ng Bible sa John chapter 15 verse 13. Ito, love, tingnan nyo. The greatest love you can give for your friends is to give your life for them. Sa totoo lang, mahirap yan. Hindi nga. 20 pesos nga, hirap na tayong ibigay eh. Oh. Cellphone nga, mahirap na tayong ibigay. Sasakyan,
Hirap bigay niyan. Pinagpagura mo yan eh. Pinagtrabahuan mo yan. Hirap bigay niyan. Buhay mo pa kaya. Pero yan yung pag-ibig eh. Pag-ibig na hindi iniisip yung sarili. Selfless nga eh. Ang pag-ibig, it's all or nothing. Yung wala ka nang ititira sa sarili mo, that's love. Hindi naman inisip ni Jesus Christ na nagtalo sila ng kanyang tatay. Ano ba yan? Hindi ko naman kasalanan yan. Kasalanan na ng mga tao yan. Dapat sila yung maparusahan. Diyos naman mapapahamak ako dyan eh. Ipapako ako sa cross dyan. Mahirap yan. Hayaan mo na sila dyan. Pero hindi inisip ni Jesus Christ yun. Selfless love. Binigay yung kanyang buhay para sa ating lahat. Mahirap, pero dahil ginawa sa atin ng Panginoon, magagawa rin din natin. Comment mo dyan, love is selfless. Selfless. Amen? Mapapractice nyo yan. Kunyari, nasa kalsada kayo, o kaya naman kung saang mang lugar, tapos may kayong Sharon, galing kayo restaurant, kumain kayo, tapos may dala ka Sharon, baon mo talaga yan, kumbaga iuuwi mo para may kakainin ka mamaya. Pero minsan may dadaan, may kakatok sa kotse mo, manghihingi ng pera, na minsan parang hirap kang ibigay. Mahal to para mamaya to eh. Pero minsan doon natitest yung ating love. Doon natin napapakita yung ating love. Di ba, Le? Yung willing kang i-sacrifice, ibigay kung anong meron ka para sa iba. Even yung pagbibigyan mo ay hindi naman deserve yung ibibigay mo. Nako, lumalalim na mga kaibigan. Yes, madaling magbigay eh. Yung mga mababait. Uy, ang bait mo naman, pwedeng rewardan natin yan. Okay, pwede. Yung mga sumusunod, bigyan natin yan. Pwede. Parangalan natin yan. Alam mo, sarap pong ilibre kasi sumusunod ka. Paano yung mga hindi na sumusunod? Paano na yung mga makukulit? Diyan, nagkakatalo. Ay, yung mga deserve lang yung mga mababait dito. Yung mga kayo, yan, dapat magbago muna kayo para matikman nyo yung mga ganito. Yun Amen? Selfless love. Tignan nyo na lang, tayo naman, hindi naman din tayo deserve ng pag-ibig ng Panginoon, but He gave it to us. Ang pag-ibig ng Panginoon, hindi nakabatay o nakasalalay sa kung ano o sino tayo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakabatay kung sino siya. Dahil God is love, no matter who we are, no matter what our background is, sabi nga ng Bible, yung pag-ibig ng Panginoon, nandun na sa simula, before the creation of the world. May plano na ang Panginoon. At hindi nagbabago yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi ka naman minahal ng Panginoon nung ikaw ay mabait. Hindi ka naman minahal ng Panginoon nung ikaw ay nag-church. Hindi ka naman minahal ng Panginoon nung ikaw ay nagpe-pray ng 10 beses. Hindi ka naman minahal ng Panginoon nung ikaw ay nagbabasa ng Bible. Hindi ka minahal ng Panginoon dahil hindi mo naman talaga makukuha yung pabor ng Panginoon dahil sa mga mabubuti mong ginagawa sa Kanya. Minahal ka na ng Panginoon simula't sa pool pa lang. Minahal ka ng Panginoon nung hindi ka pa nagpe-pray. Minahal ka ng Panginoon nung loko-loko ka pa lang. Minahal ka ng Panginoon nung marites ka pa lang. Minahal ka ng Panginoon nung ikaw ay nagsusugal. Minahal ka ng Panginoon nung ikaw ay nagsisinungaling. Minahal ka ng Panginoon nung ikaw ay nagmumura. Minahal ka ng Panginoon nung ikaw ay chick boy. Minahal ka ng Panginoon kung ikaw ay nanduduga. Minahal ka ng Panginoon, for God demonstrated His love towards us while we were still sinners. Yan ang pag-ibig ng Panginoon. At yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo,
Yan ang maglilid sa'yo para gawin mo na yung ginagawa mong magagandang bagay. Na yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon na hindi mo naman deserve, yan yung magmamotivate sa'yo. Ay, grabe si Lord. Mahal ako ng Panginoon. Kaya ikaw mismo, ay, atin ako ng Sunday. Bakit? Naramdaman ko yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi yung, ay, atin ako ng Sunday kasi gusto kong maramdaman yung pag-ibig. Pwede, pero naramdaman mo na. Product na lang yung mga mabubuti nating gawa ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Love is sacrificial. Love is selfless. Pangatlo, love is patient. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 13 verse 4a, love is patient. Ginagamit ito sa mga wedding, pero it talks about the church. Yung atmosphere, yung love na meron dapat ang isang church. Love is patient. Sa panahon natin ngayon, napakabilis natin mag-point out ng mga mali ng ibang tao. Napakabilis natin manghusga ng spiritual life ng isang tao. Bakit ka ganyan? Tagal-tagal mo na sa church, tapos ganyan ka pa? Hello? Napakabilis nating mag-point out, magturo, mampuna. Napakabilis natin. Hello? Love is patient kung si Lord naman walang patient, di ba sabi ng Bible, God is quick to forgive and slow to anger. Kung si Lord quick to anger, malamang tad-tad ng palo yung puwet natin. Malamang yari tayo kay Lord Pero mo si Lord slow to anger. Mabilis magpatawad, mabagal magalit. Tayo mabilis magalit, mabagal magpatawad. Daig pa natin si Lord. Sasabihin pa natin, si Lord yun, hindi ako yun. Kaya nga, kung ano man yung ito nakakalungkot Ikaw, gustong-gusto mo na ina-apply sa yung patience kapag nagkamali ka, pero kapag iba naman yung nagkamali sa'yo, para bang nawawala. Napakagulang mo naman kung ganon. Ikaw, gustong-gusto mo na minamahal ka, may patience sa'yo. Pag na-late ka, okay lang. Pero kapag iba na-late, sobra ka naman magalit. Nung nagkamali ba si Peter, tinanggal ba ni Jesus Christ yun bilang disipulo? Nung dininay ba siya ni Peter, sinabi niya ba, Peter, alam ko, didinay mo ako, umalis ka na dito, hindi ka karapat-dapat sa aking 12 layas. Hindi naman ganon. Na kahit alam niya na in the very beginning, nung namatay siya at pagbalik niya, sinabi niya lang kay Peter, Peter, peace be with you. Comment mo dyan, peace be with you. Same thing with Judas. Simulat sa pool, alam naman ni Jesus Christ na ibebetray siya noon, pero hindi naman niya agad tiniwalag. Because love is patient. Kaya kahit anumang nakakainis na gawin sa'yo, because of love, it's okay. Because love is patient. Amen? Amen po ba? Pang-apat, love, eto na maganda. Love is forgiving. Oy, ito na. Love
Ulitin nga natin, ano yung number 1? Love is sacrificial. Pangalawa, love is selfless, not selfish. Pangatlo, love is patient. At pang-apat, love is forgiving. Nagpapatawad. Yun ang love. Kasi naman, sabi nga, di ba, love covers the multitudes of sins. Dapat ang nangingibabaw ay ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 4 verse 32. Instead, be kind, kasi kaya po sinabing instead, siguro dahil sa mga simula, may mga bagay doon na dapat hindi nyo na ito ginagawa. Amen? Yung mga mabilis magalit, o kaya yung mga ganitong bagay, yung mga makasalanan, o yung mga mali, na dahil nga ikaw ay mananampalataya na sa Panginoon, na maaaring Christian ka na, pero you're tempted pa rin to sin, you're tempted pa rin para makagawa ng bagay na hindi gusto ng Panginoon, hindi mawawala yung temptation. Pero ito, pinapaalalahanan tayo na dahil believers na tayo ni Jesus Christ, naniniwala na tayo sa Kanya, inalis na tayo sa dilim at inilagay na sa kaharian ng kaliwanagan. Kaya sabi niya, instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another. Pag pinutol mo dyan, medyo struggling pa. Medyo mahirap pa. Pastor, siya naman yung nagkamali eh. Medyo struggling pa. May point naman na ikaw yung tama, siya yung mali. May point naman, ba't ko patatawarin yan? Siya yung nagkamali eh. May point naman. Pero dahil nga may bago na tayong nature, may bago na tayong culture, kingdom mindset, dapat mabago na yung thinking mo na kapag may nagkamali sa'yo, dapat patagalin mo muna o kaya hindi mo mapapatawad. Grabe naman, niloko ko dyan, hindi ko mapapatawad dyan. Si Lord lang ang may kaya magpatawad niyan. Hindi ko kaya. Grabe. Grabe yan. Mga pinagtatalunan. Issue dito, issue doon. Chismisan dito, chismisan doon. Alam mo yung ito yung dalawang may issue, tapos ipaparating dito sa kamag-anak, tapos yung kamag-anak ipaparating sa ibang kamag-anak, tapos sa ibang kamag-anak hanggang dumating na naman dito, kasi ito, iba na naman ipaparating. Grabe! Ang dami ng pinagdaanan ng chismis. Kaya nag-aaway. Nagkakagulo. Kaya nagkakaroon ng division eh. Hindi na lang mag-usap ng diretsahan para maayos. Dumadaan pa para naghahanap pa ng kakampi. Yan ang nakakalungkot. Amen? Pero, sabi diyan, forgive one another as God has forgiven you through Christ. Pinatawad ka ng Panginoon doon sa mga kasalanan na nagawa mo rin. So if God forgive you, sino ba tayo para hindi rin magpatawad sa kasalanan ng ibang tao? Na baka maaaring mas malala pa nga yung kasalanan na nagawa natin kaysa sa kasalanan na nagawa sa'yo ng ibang tao. Para yung istorya nung may utang eh. Di ba? Yung parable na kung saan merong isang lalaki na may utang siyang 10. Sabihin na natin 10. 10 sa isang hari. Tapos, sabi nung hari, sige, wag mo na akong bayaran. Okay na yan. Wala ka ng utang sa akin.
10 pinatawad, hindi na pinagbayad ng utang. Wala na. Burado na. Tapos etong pinatawad, nakita niya yung may utang sa kanya na isa, hindi niya mapatawad. Tingnan niyo Ganon kalupit mga kaibigan. Pinatawad ka ng 10, tapos yung isa na may utang sa'yo, hindi mo mapatawad. Amen. Kaya crucial ito. Kailangan natin itong love because love will keep us alive. Yung love na nagpapatawad. Tuloy-tuloy ha. Sabi ng Bible, sabi ni Peter, Jesus, ilang beses ba kami magpapatawad? 70 times 7 ba? So ilan yun? So 400 plus, ganyan-ganyan. So pagtapos na yun, wala na. Hindi It's not about bibilangan mo, nakakadalawa ka na. Isa na lang talaga, bebengga ka na sa akin. Isa na lang, makakatikim ka sa akin ng hindi mo pa natitikman. Isa na lang talaga, makakataga ka ng dugo dito. Grabe naman. Binibilangan natin. Kung binalangan tayo ng Diyos, wala na. Sinabi ng Bible, magpapatawad tayo unlimited. Kaya love will keep us alive. Na kapag may nagkamali sa'yo, patatawanin ko to. Bakit? Kasi pinatawad lang din ako ng Panginoon. Amen? Narinig ko sa mga news ngayon, yung mga talaga namang, yung mga may kaso na, ewan ko sino yun pinatay yung anak, pero nagawang patawarin pa rin nung nanay. Biriin mo yun? Hindi mo magagawa yun bilang tao. Pero magagawa mo yun dahil naranasan mo yung pagpapatawad ng Panginoon sa buhay mo. Because love is forgiving. Sabi pa ng 1 John 4:19. Tingnan nyo to We love because He first loved us. Yan. Amen? Kaya we need to love one another. Ibig sabihin nun, yung love na merong pagsasacrifice, love na selfless, love na patient, love na nagpapatawad, and love, pang-anim, yung love na ganito, constant. Yan. Yan ang love. Kaya sabi ng Bible, Lord, your constant love reaches the heavens, your faithfulness extends to the sky. Love is constant. Yung walang demands, alam mo yun, yung walang condition na mamahalin lang kita kapag ganito, alam mo yun, yung mamahalin lang kita kapag ginawa mo to, walang ganun Love endured all things. Constant Love without end. Yun ang maganda. Yung pag-ibig na walang katapusan. Parang yan po sa kasal. Kapag nagkakasal po ako, lagi po namin ini-illustrate yan. Di ba? May sing-sing po yan. Di ba? Pag may sing-sing na, lagi namin sinasabi, di ba? That sundin mo lang ito sabihin ko, I love you with all my heart. In all that I do, with all that I am, I honor you. Papasok yung sing-sing. Ang sing-sing, di ba, ang simbolo niyan, bilog. So, ibig sabihin, it symbolizes the unending love. Walang katapusan. Di ba, ang circle, hindi square, na mayroong point. Circle unending, constant, tuloy-tuloy. Because love will keep us alive. Yan ang love. Yan ang magpapatakbo sa buhay po natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya sa Panginoon. Yes, may mga relationship na talaga namang susubukin ng kaaway.
Relationship yung mag-asawa, susubukin yan. Pera, sa pag-aalaga ng bata, sa pagtimpla ng gatas, yung mga hindi nyo mapagkakasunduan, susubukin yan. Pero ang magpapatibay dyan ay yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. So church, ganun din. Tandaan nyo ito, walang perfect na church, walang perfect na member, walang perfect na pastor, may magkakamali dyan. But the question is, doon sa mga pagkakamali na yon, paano natin mapapatawad? Paano natin maayos? Sabi ng Bible, love covers multitudes of sins. Love conquers all. Love ang paiiralin natin. Kapag may konting hidwaan, love ang papairalin natin. Kapag merong hindi pagkakaunawaan, love ang paiiralin natin. Bakit love will keep us alive. Sa church na ito, kapag wala yung love, mahihirapan po tayo. Kahit napakaganda ng ilaw na yan, maganda yung mga design natin, maganda yung mga microphone natin, pwedeng talented lahat ng mga musikero natin, pwedeng talented lahat ng mga singers natin, mga grabe mag-vibrato, grabe mga vocalization ng mga yan. Kahit magagaling yung mga programs natin dito, magaganda yung mga activities natin dito, kahit magaganda yung mga ushers natin, kahit may mga aircon pa tayo na dyan, kahit kami may mga preacher pa ng mga ganito, ng mga kulang, ganyan. Pero kung wala yung love, nako, sinasabi ko po sa inyo, wala. Ako mismo, hindi ako tatagal kapag wala yung love. Pero magpapatuloy ang gawain ng Panginoon, magpapatuloy tayo sa ating journey sa Panginoon, sa kaharian ng Panginoon, magpapatuloy tayo sa pinapagawa sa atin ng Panginoon dahil merong tayong pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Amen? Amen po ba? Pag di kayo nag-amen, di ko pa tatapusin to. Amen? Aba, nagsi-amen amen ng lahat ah. Amen? So sa relationship, sa pamilya, mahalaga pag-ibig. Yan ang paiiralin po natin. Love with one another. Yan ang pinakamatindi. Faith, yung hope, di na natin kailangan niya pag nasa langit na tayo. Ang pinakailangan na natin, pag-ibig. Yan ang atmosphere sa langit. At kung yan ang atmosphere sa langit, at yung pinirepresent natin ay kaharian ng Panginoon, and in the kingdom of God, there's love. Love is the culture in the kingdom of God. At yung gusto nating maranasan yung langit, yung kaharian dito sa mundong ito, kailangan meron tayong pag-ibig. I-extend natin yung love sa kapwa natin. I-extend natin yung love sa kamag-anak natin. I-extend natin yung love sa kapamilya natin. I-extend natin yung love sa mga ka-churchmate natin. May mga nakakainis, pero hindi tayo mabilis magalit. Slow to anger. Tulad ng Panginoon, love is patient, love is sacrificial, love is selfless. Na bilang tatay, mga tatay dyan, itatabi mo muna yung ego mo na ako tatay, dapat matigas ako, dapat strong personality ko. Hindi kapag ikaw nagkamali, dapat matuto kang magpakumbaba, dapat matuto kang mag-sorry, dapat matuto kang magmahal tulad ng pag-ibig. Sabi nga ng Bible, husband, love your wives as Christ loved you. Amen? Love. Napakatindi po niyan. Di ba nga, greatest commandment of all time. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. Amen? Amen po ba? Kaya dapat sa panahon natin ngayon, lalo na tayo bilang tagakaharian ng Panginoon, bilang Kristiyano, hindi na tayo yung para bang, alam mo yon, nagkamali lang, para bang ititiin mo pa yung pagkakamali. Ganun na nangyayari.
babalik na rin nga natin yung mindset eh, yung culture eh. Ganon sa karya ng Panginoon eh. Nagkamali na nga, ipo-point out mo pa yung pagkakamali, para bang yung tao na nagkamali sa'yo, nahihiya nang lumapit sa'yo, nahihiya nang pumunta sa'yo dahil natatakot na baka pag nagkamali siya, todo point out ka, grabe ka naman, di ba? Parang ang hirap nun. Kaya ang labanan ngayon, kahit ikaw yung tama, ikaw yung magpakumbaba. Ano malupit. Kahit hindi ikaw yung nagkamali, ikaw yung magre-reach out. Hindi kayo magtatampo sa gilid. Alam mo yun? Ikaw pati. Hirap nun. Amen? Kung paano ka minahal ng Panginoon, gano'n mo din mamahalin yung ibang tao. Kung paano ka pinatawad ng Panginoon, gano'n mo rin patatawarin yung ibang tao. Walang bilangan, walang timbangan ng kasalanan. Kung ano yung ginawa sa atin ni Lord, yun din ang gagawin natin sa iba. And I pray that yung love ng Panginoon na yan ay maranasan po natin sa ating mga buhay. Amen? And wherever you are right now, saan man kayo naroon, saan man kayo nanonood, on your cellphone, on your laptops, on your desktop, iPod, no? Dalangin ko that the love of God ay patuloy mong maranasan sa iyong buhay. At kapag patuloy mong naranasan yung pag-ibig ng Panginoon, patuloy mo rin siyang maipaparanas sa ibang tao. Amen? That's why I am here right now in your front because of the love of God. Diyan yung magpapatuloy, nagbibigay ng motivation sa atin para magpatuloy. Amen? So, we're gonna pray and give everything to God. Open your heart, open your mind as we pray to the Lord. Maaring meron kang kaaway, maaring meron kang kagalit na hanggang ngayon hindi mo po napapatawad. 10 years na yon, 5 years na yon, no? It's time for you na ibigay mo sa Panginoon. Yes, maaring hindi mo kaya sa sarili mo. Give it to God. Paubayan mo kay Lord. Si Lord yung bahalang kumilos sa mga puso at isipan ng bawat isa. Amen? Yung mga nakasakit sa'yo noon pa, verbal abuse, or physical abuse, no? Marami yan. But it's time for you to give it to God. Amen? Na kailangan mo ng kagalingan sa iyong puso at isipan. Yung brokenness mo, ibigay mo sa Panginoon para bigyan ka ng kagalingan na nagmumula sa Panginoon. So wherever you are right now, close your eyes and we're gonna pray. Panginoong Ama na nasa langit, dalangin ko ang pag-ibig mo ang mag-manifest sa buhay ng mga nanonood po ngayon. Pag-ibig mo ang siyang maghari sa mga puso at isipan ng bawat isa dito sa aming live streaming ngayon, Lord God. Lord, salamat na kami mismo alam po namin na hindi namin deserve yung pag-ibig mo. Hindi namin deserve yung ginawa mo sa amin. Sinacrifice mo yung sarili mo para sa amin na mga makasalanan, para ginawa mo pa rin yan because of your love. Naway, Ama, magawa din namin yan sa ibang tao dahil sa pag-ibig na nagmumula po sa inyo, Ama. Ama, ngayong gabi ito, alam namin na marami kami pagkukulang sa iyo. Alam namin na marami kami pagkakamali, kaya patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa gawa, sa salita. Patuloy kami nagkakamali, pero patuloy mo kami pinapatawad at patuloy mo kami minamahal. Grabe ang pag-ibig mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, na kami ngayon ay dahil Ikaw ang aming Diyos, Ama, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Ano mga pangangailangan namin, Lord God, ay ipoprovide mo sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko po, Ama, yung mga nangangailangan ng kagalingan dito, mula ulo hanggang talampakan, dinideklara ko ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, by the stripes of Jesus Christ, we are healed in Jesus' name, Lord God. Binigyan mo na kami ng kalayaan, ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan, Lord God. Hindi kami mag-aalala
sa lahat ng aming pangangailangan. Hindi kami mag-aalala sa future namin dahil lahat ng yan ay pinrovide mo na sa buhay namin, Lord God. The only thing we need to do is to have faith in you, Lord God. At yung pag-ibig na nagmumula po sa inyo ay maranasan pa namin sa aming mga buhay, Lord God. Salamat po, Ama, sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.